Ang araw po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon is about po dun sa mga concern ng ating pa rin mga officer. Most on focus po tayo sa mga officer natin muna sa ating vlog kasi po minsan ito yung nami-misconception po ng marami na kung minsan ang nagiging dahilan po is kalaban ng mga officer ng kanyang mga security personnel. Marami kasi mga tanong sa mga concern po sa akin, nagtatanong na ang hirap pasunurin yung tao nila, nire-report sila sa client, sa agency, yung mga gano'n. So, yan po yung normal. Kaya nga bilang mga officer dapat makuha natin yung kanilang saloobin. Bakit? Ano ba yung nangyayari? Hindi kasi natin mabiblame po yan. May kanya-kanyang pananaw din po ang mga tao natin. So, dapat natin kang bilang mga officer, mag-a-adjust po tayo. Hindi yung mali sila, alam natin mali, di ba? Halimbawa, mali na. Ngayon, anong gagawin natin? Ba't nagkamali sila? Di ba? Kasi reflect po sa ating officer yan. So, dapat po ang gawin natin ganito. Hingin natin yung kanilang mga concern. Ano ba yung concern nila? Suggestion nila, clarification regarding sa bakit nagiging ganito yung sitwasyon sa detachment. So, anong gawin natin? Tuturuan natin sila. Kasi tayo pa rin po ang malaking pananagutan kung bakit nagkakaroon ng maling mga pananaw diyan po sa ating detachment. So, ang simulan po natin, ganito po, yung mga technique na aking pong ituturo sa inyo, ito ginagawa ko rin sa aking detachment na aralin natin yung mga behavior ng mga tao natin. Bakit sila nagiging ganyan, ano yung dahilan, baka may problema. Siyempre po, hindi natin may iwasan na madala yung problema sa trabaho despite sinasabi natin, di ba, na huwag dalin ang problema sa trabaho. Tama naman. Pero hindi po natin naiiwasan. Tao po tayo. Kung tayo po bilang mga officer naiiwasan natin. So siguro malaking advance natin yun na gamitin natin para intindihin sila na baka hindi nila kinakaya. Di po ba? Hindi natin pinakikialaman yung pamilya nila. Ang point natin is malaman natin ano ba yung rason. Di ba? So pag alam na natin, i-guide natin, turuan natin, huwag tayong mapagod kasi may mga potential po yan. Huwag nating hayaan na madala tayo ng galit, inis bilang officer. Hindi. Isipin natin tayo ang mga magulang nila na umaalalay, gumagabay sa kanila. Kasi once na nawala ng trabaho yan, hindi nag-success sa inyong detachment, malaki pong pananagutan ng officer unless talaga pong attitude niya na, behavior niya na yan na talagang hindi siya akma doon sa ating detachment. Pero kung isang linggo pa lang yan, natanggalan sa trabaho, nawala, malaking pananagutan po ng officer yan. So dapat ang gawin natin, turuan natin sila, i-mold natin sila. Huwag nating hayaan na bilang officer lalayo tayo sa kanila. Kailangan bilang officer ka, lapitan mo sila. Kumbaga, ikaw ang bababa. Hindi ibig sabihin pag bumaba sa kanila, na-overpower ka nila. Parang nasigil sunod-sunod ka sa kanila. Hindi po ganon. Ibig sabihin, ang pagbaba natin, ibig sabihin, pag-abot natin sa kanila, para malaman natin ano ba yung hinaing nila. Kailangan gawin natin na parang kaibigan tayo, kapatid tayo nila, magulang tayo, but most of the time, officer tayo nila. Ibig sabihin, in responsibilities, tayong mag-ahandle. So, pag nakita na natin yun at nakita nila na hindi naman tayo mahirap lapitan, hinihingi natin yung panig nila. Kasi minsan kasi may mga officer, pag sinabi na, hindi pwede, hindi. Okay, anong concern? Ano ba yung problema? Kaya pag bakit ka late? Ano yung reason? Pag sinabi ka, sir, traffic ops, ang traffic, hindi rason yan. Panahong panikopong-kopong traffic na. Medyo, sasagutin natin sila in a way na alam nilang mali naman sila. Kung yun ay, kasi sir, nadala ko sa ganito sa ospital yung ganito, na-aksidente po yung kapitbahay namin, wala mag-ahatid, hinalid ko muna. Very good. Saludo ako sa'yo dapat kasi protect lives and properties ang trabaho natin. Buhay yan. Gawin mo. Di ba? Nalate eh. Siyempre, tumulong yung tao. Di ba? I-recognize natin yan. Pero yung mga dapat tinuturo natin sa briefing yan. Ano ba yung mga hindi pasok sa emergency? Pag nakita nila yan, nandiyan tama kami. Kasi mula medyo yan, may inis, may galit, pero hindi ito malam na una. Natututo ako dito compare dati. So, hintayin natin na ma-adapt nila yon kasi hindi instant eh. Pag tinuruan natin hindi instant, i-acquired nila yan. Hindi po, maraming security personnel ngayon na minsan sumusunod dahil sa trabaho, dahil lang kailangan nila, pag hindi naaalis na yan, mahirap po. Kailangan
Tayo mga office hindi inaalisan ng tao. Kumbaga bagkos, sir, dito na lang ako, ayoko lumipat kasi hindi natututo. Hindi mo man nalalaman, nakukwento yan eh. Hindi man malalaman mo sa iba. Ay, doon mas natututo kami doon, ayaw namin, gusto ko dito na lang ako, sir. Ayoko. Kasi hindi siya binibaby mo. Ako, sa mga tao ko, matatagal na rin sila sa akin. Hindi to the point na, kasi pag tama siya, ilalaban ko talaga. Yun ang dapat. Ilaban natin yung mga tao natin. Hindi natin kalaban yan. At tayo ding mga security person, hindi nyo kalaban ang officer ninyo. Kung minsan, may mga attitude talaga na minsan sa dami rin ang ginagawa, medyo moody, medyo napapagalitan kayo, tingnan nyo muna ano yung reason. Diba? Mag-suggest kayo ng maayos. Iba kasi, nagsasuggest, alam na yung sagot. Minsan kayo tatanungin mo, minsan naiinis ka talaga. O ano bang gusto mo, ganito. Kayo sir, kung ano yung gusto ninyo, yun na lang. Tingnan mo, diba? Yung para bagang tinatanong mo nga, tanong din ang ibibigay sa'yo, hindi sagot. Kailangan pag tinanong tayo, sagot ang ibibigay natin, hindi tanong na naman. Di ba sabi, ano yung gusto mo, sir, mas okay sa akin kung ganito. Pero siyempre po, sir, hindi itong kayo pa rin magpapasya, pero bilang tinanong nyo po ako, ano yung mahalaga para sa akin, dito po sana ako, sige, kung gusto mo yan, ito yung consequences dyan. Ito yung magiging sitwasyon mo, kung sakaling ganito yung gawin mo, na gusto mo, iyan, okay ba sa iyo? Mapapaisip yun. Minsan kasi meron silang gusto na alam, hindi nila naliintindihan or nahihimay-may, ay oo nga pala. Diba? So, wag natin kasing ibigay sa kanila kung ano talaga yung gusto nating mga officer kung minsan hindi lang nila naiintindihan. So, dapat masusing pagpapaliwanag po yan. So, during the briefing, kailangan talagang i-orient natin yan. Kaya dapat sa mga detachment, everyday po ang briefing. Hindi po pwede every Monday lang, kung mahal, hindi dapat araw-arawin natin para masanay na sila, ma-refresh kung ano yung mga concern kasi imposible sa isang detachment. Walang mga concern, walang mga ganito. So, during briefing, matouch mo sila. Okay, ano yung concern ninyo? Ano yung dapat natin gawin? Ano yung mga nakikita sa trabaho na pwede natin i-enhance? Ano yung mga nangyayari sa mga staff natin, sa mga kasama ninyo sa pagpapalitan? Kumusta ba? At least, malalaman nila na hindi tayo nagkula. Di ba? Pag hindi nila sinabi yon, lately na, malalaman nila sila na yung mali kasi everyday tinatanong natin eh. Kasi minsan ang mga officer din ang tamad, ayaw magturo, dapat tinuturuan po natin. Kasi once na nag-grow ang tao natin, mapunta man sa ibang agency yan, kung talaga naman hindi na siya akma dyan sa agency natin, na kung minsan hindi na kasi minimum, or talaga nakakita sila ng greenest pasture, so pabayaan natin sila. Ako sinasabi ko kung saan kayo lalago, doon kayo. Kasi ang aim natin kaya naghahanap buhay tayo para mabuhay yung pamilya natin, para masustain. Kung talagang hindi nakaiga-iga yung sweldo ninyo or nakahanap kayo na mas maganda at mas malaking sweldo, gawin niyo basta at siguraduhin nyo lang na aalis kayo ng maayos. Yan ang turo. Huwag naman yung kung may nakita kayo, papabayaan ng agency. Tinanggap kayo ng maayos ng agency. So, paalam tayo. It takes 30 days yan bago ay pakawalan. Pero sa ibang agency, pag sabi, sige na. Di ba? Kasi hindi natin mapipilit yan. Dapat ganun. May maluwag tayo na pagbibigay sa kanila to the point, papabayaan natin. Ako maluwag ako in a way, pero pagdating sa trabaho, standard tayo. Hindi tayo perfect. Pero ano ba yung aim natin, ng agency natin? Baka tayo na dito. Magtrabaho. Tinanggap mo yan. Ito yung sweldo mo. Ito yung tatrabahuin mo. Kung ayaw mo, pwede magpalang. Kaya pag may ini-interview, o misan pabiro pa, laban o bawi. Parang gano'n, yung parang, hindi kasi yung kaya ng pag-officer ka, huwag kayong para kang disundalo na, alam mong, akala mo kulang na ng bulak sa ilong para ka ng, di ba? Yung kailangan medyo kwela, in a way na, andun pa rin yung may hangganan. Kaya pag laban o bawi. Kasi bakit namin tinatanong yan? Then, baka kayo sila in-interview muna, ay, if after sila interviewin, before sila interviewin, kailangan mag-duty muna, ikot muna sila. Hindi na ang ginagawa. Para mapamilyar sila, makita yung area. Pag, sir, hindi ko kaya, mahirap ganito. Sige, laban o bawi. Sabihin nyo, kailan to o one file. Pag sinabi na, sir, hindi ko kaya po, sige, mas okay yan. Mas magandang kung ano yung kakayanan ninyo. Mahirap kasing ipilit. Ngayon, pag gusto naman, okay, sige, interviewin ko na. Kasi in-interview mo muna yan. Tapos tsaka mo pinaikot, umalis. Sa ilang effort mo. Diba? Kaya nga, waste of time. Kaya kailangan tekniko dati ganun eh. Sabi ko, napapagod akong kakaturo tapos aalis din pala. So, paikutin ko muna lahat ng area. Sige. Kasi pag gusto niyan, kahit anong hirap ng dinanas yan, papasok yan eh. Pag kailangan talaga. At alam niya na gusto niya talaga. Pero yung mga naglalaro lang, ayaw ko. Okay, sige. Kasi mahirap. Hindi natin pwedeng pilitin. Diba? Sabi, ito yung sweldo dito, ganito. Ito yung trabaho dito. Minsan, halos tayong day off.
Kailangan i-open mo na. Mahirap kasi meron kang hidden agenda eh. Kailangan sabihin mo yung totoo, ganito kung kaya mo ba. Kasi bilang guard, kahit anong daming reliever, mag-i-straight ka talaga. Kasi halimbawa, 10 ang reliever mo, nagpa-day off ka ng 10. Kinabukasan, merong hindi pumasok, ay mag-i-straight pa din. Kaya kahit anong dami mo ng reliever, kaya nga, ang manning, guidelines lang yan, walang perfectong manning. Diba? Oh. So, sabihin natin, pag gusto niya, okay, sige, ganito, ganyan, turuan na natin. That's the time, ituro natin ano ba talaga yung mga dapat natin gawin sa trabaho. Sa sarili mo, sa uniform mo, ganyan, ganito, ganyan, okay, balik ka sa ganito, ito yung briefing natin, ito ganito, so, malalaman nila. So, pag nakita nila na maayos, mga 1 week, alam niya. Tapos mandang kali, magbulat ka lang, ayaw na umalis yung tao. Kasi mayroon pa kami pinapahiram. Sir, ayoko naman doon kasi ba't man ako ipapahiram? Eh hindi, ang kailangan kasi ng client natin na bago yung marunong, mahusay, eh isa ka sa mahusay eh. Tapos sir, hindi, pag ayaw mo doon babalik ka, di ba? Hindi naman po pwede na, kaya nga kita pinapahiram lang kung gusto mo, kung makapasa ka sa interview, di sige, pag di bumalik ka, o sige sir ha, yan. Tapos mayroong pinahiram, hindi na bumalik kasi nga maganda yung sweldo, okay naman sa kanya. Nagtagal na siya doon. Di ba? Sabi ko kasi, minsan akala natin mahirap or minsan opportunity na pala yun. Huwag kayong matakot. Kaya sabi ko sa kanila, mag-ayos kayo ng trabaho. Pagka gusto nyo lumipat muna, o sabihin nyo lang sa agent, sir, pag hindi ako nag-workout doon sa yung aking paglipat, babalik ako kasi try ko lang, sir, medyo okay kasi sweldo eh. Kasi alam nyo naman, sir, ganito. Parang sa agency, hindi, wala ka namang bad record, balik. Ganun lang yun eh, kahit naman sino, di ba? Kaya natin, kaya naman may karapatan na hanapin yung kanyang ikabubuti. Hindi lang kung dyan. Siyempre, minsan, ang daming expenses, lumalaki ang pamilya, nagkakapamilya, nag-aaral ang mga anak, ganun po talaga. So, dapat gano'n ang mga officer, malawak. Gawin natin tayo yung mga magulang nila. Despite officer tayo, wag naman yung para kang, hindi po pwede yan. Ayoko ng ganyan. Anong ginagawa mo yan? Ayusin natin kasi sa panahon po ngayon, sobrang ano na eh. Diba? Ano na ngayon, hindi na yung pwede na naku, sa daming opportunity, iwanan kayo ng tao natin yan pagka ganyan. Di ba? Okay, so ganito yung gagawin natin. Turuan natin, ano ba yung kulang sa'yo? Ako minsan nakikipag-usap, pabiro. Nakikipagtawanan, kuwela. Enjoy kasi tayo mga officer, magpapaka-stress ka, ikaw lang mahihirapan niya, magkakasakit ka pa. Idinanas ko na rin yan. Yung mga stress na yan na talaga ako nagsabi, ba't pa ako may stress, di ba? Eh di, nagkamali ka, nawalan ka ng ticket, kasi penalty yun eh. Nawalan ka, anong gagawin natin? Di bayad. Alam naman magalit ako sa iyo, alam naman, anong kita, andyan na yung problema na solution, bayaran natin, that is the best solution. Wala eh. Hindi natin mahabol yung tao na dala yung ticket eh, penalty yan. Yung ganoon, medyo iyaano mo siya na hindi siya kakabahan. Kasi pag, yan, ikaw kasi, ganyan-ganito, hindi ta siya, di magbabayad. Pinagsabihan po na hindi maganda, nainis pa. Bukas din na pumasok natin, ikaw officer na nagka-problema. Di ba? Kailangan na pag nagkaka-problema ang isang tao natin, i-handle natin ng maayos. Kasi may problema na nga siya eh. Ikaw-comfort natin yan. Diba, what God Jesus to us, na despite tayong naging makasalanan, hindi niya tayo inilipusan, hindi niya tayo ginudge, bagkos, kinumport niya tayo ng kanyang pagmamahal. Binuwis niya ang buhay niya para sa atin. That's the essence of being an officer. Hindi mo sabihin magpapakamatay. Ang point is, tulungan natin. Wala kang pambayad. Siyempre, wala pang sweldo. Doon i-assist natin. Paano natin tutulungan yan kung kailangan ng bukas ang penalty? Siyempre, hindi naman po pwede sabihin sa mga management, utang mo na, wala pang sweldo, nakakahiya naman, di ba? Kaya meron kaming pwedeng gawin. So, sa amin na lang yan. Siguro, tuturo ko din minsan kung bakit may mga ganito kami na para at least in case of emergency, ang mga guard namin, matutulungan namin, especially when it comes to money. Di ba? O, sige, muna natin dun sa natin yan. Di, wala siyang problema. Sige sir, kaltas na lang sa sweldo namin. Ganyan. So, nakikita nila na nagkakamali man sila, may a-assist, may aalalay. Wala namang perfect na mga guard eh. Talagang kahit ang officer nagkakamali, tulungan natin. Yun yung point natin mga officer na pinadala tayo ng agency para tulungan natin itong mga tao natin. Tayo yung mag-alalay sa kanila, kumabay, at magturo especially. Kasi minsan ang officer hindi tinuturuan o wala rin maituro. Kasi minsan hindi naman natin sinasabi ang lahat ng officer na may masabi lang, naging officer lang, license officer na, pero hindi nyo alam po yung responsibility. Kaya po lahat ng officer dapat po pag-aralan po natin, especially po how to handle sa mga tao po natin. Hindi biro po talaga. Na kailangan, pag nagtatagal yung tao natin, lagi natin tinutulungan, inaalagaan, at the same time po tinuturuan ng mga kung ano yung dapat sa trabaho at pinupush natin na maging officer din sila sa mga tamang panahon. So yun po, kaya po dapat talaga yung report ng officer and the kanyang subordinate
maging maayos po. Walang perfect, pero depende na rin po yan sa captain of the boat. Sabi nga, tayo ang kapitan ng barko, dapat alam natin kung paano hindi lumubog or lumaban sa anumang hampas ng alon sa mga pagsubok sa trabaho natin na malampasan po natin. Paano po yon? Guide po natin na sa mga tao natin, tulungan natin, at kailangan po higit na pag-ibayuhin po yung tamang pagpapasya bilang mga officer pag-aralan, at higit sila't ipakita natin sa mga tao natin na kaya natin silang ilaban despite hindi perfect, kung may pagkakamali sila na hindi naman sobrang mabigat, tulungan pa rin po natin. At kahit mabigat man yan, mailipat man yan, tulungan natin as long na nag-a-accept sila ng kanilang pagkakamali. So maraming pong salamat, and I hope po nakatulong po tayo doon sa mga nagtatanong about po sa kanang detachment. Kayang-kaya po natin, ingat po, and God bless po sa ating lahat.